Good morning, guys! Good morning, everyone! This is Alexandria here at your service. Nandito na naman po ako para magbigay sa inyo ng patawa-tawa or kaiyak-iyak. Try po natin kumanta ulit mamaya. Kahit nilalagnat po ako, di ko po ikilos yung katawan ko. Ayoko pong humiga. Ayoko rin magmukmok. Hindi rin makakatulong sa akin. Gusto ko tanggalin yung lahat ng iniisip ko na anumang problema ang dumadating sa buhay ko, magiging strong ako. Dahil una, kay Lord lang ako kakapit. Pangalawa sa sarili ko. At pangatlo para sa mga taong mahal ko. Ayan. Doon ako huhugot ng lakas. At para sa mga nabigo, para din sa mga nawalan ng pag-asa sa buhay, huwag po kayo mawalan ng pag-asa, guys. Dahil una, mag-pray po kayo kay God. Ibigay ninyo sa Kanya ang mga problema ninyo. Walang imposible basta singkad lang ang inyong kausap. Number 1 yan, every morning prayer, every night prayer. Bago kumain, mag-pray din po kayo para din po lumalakas ang spiritual natin araw-araw. Para sa mga malalaking problema na dumadating sa buhay natin, kagaya ko, may problema din po ako. Pero nagiging strong po ako dahil sa pagmamahal ko. Dahil sa pagmamahal ko sa sarili ko, at kay God, at sa mga nagmamahal sa akin. Gusto kong i-share sa inyo, guys, na alam ko maraming tao ngayon na nawawalan ng pag-asa sa buhay. Dahil sa sobrang hirap ngayon ng buhay natin, hindi natin naiisip na minsan, niisip na lang natin, ba't ganito naging buhay ko? Bakit ganito? Ganyan. No. Pagsubok yan na ibibigay sa atin ng nasa itaas. Ngayon, tinitingnan niya kung gaano ka katatag, gaano tayo katatag sa buhay. Kaya ito lang ang advice ko sa inyo, guys. Number 1, ibigay niyo kay God yung problema niyo. Ibigay ninyo sa Kanya yung mga hinanakit ninyo, mga problema niyo sa buhay, at mag-pray, at gawa. Dapat may gawa din. Si God ay guide lang natin yan sa taas. Kung walang gawa, wala din. Kailangan may gawa. At para sa mga nawawalan ng pag-asa, lagi niya tatandaan. Ang pera, madaling kitain. Pero ang buhay na nasayang dahil sa kakaisip, dahil sa sobrang stress, sa kakaisip ng mga problema na yan, try to let it go. Yung mga iniisip natin sa utak natin, tanggalin po natin yan. Isipin nyo palagi, kaya nyo. Isipin ninyo na be strong, kailangan natin itong magtapasubok lang itong dumadating sa buhay natin. Kailangan natin maging matatag. Dahil sarili lang din natin ang tutulong sa atin. Hindi ibang tao, kundi sarili din natin. Kaya lagi ninyo tatandaan, guys, na maging strong. So, minsan kasi may mga taong, ako share ko lang, minsan kasi may mga ibang tao na nawawalan na ng pag-asa. Minsan, sinisisi nila sarili nila, dahil ganun yung buhay nila. Kasi bakit? Kasi, minsan, hindi na nila alam kung paano i-handle ang problema. Ako sa dosin, malaki problema ko. Pero kinakaya ko ang problema ko dahil nakakapit ako kay God. Number 1, kay God lang ako kumakapit. At number 2, kumakapit ako sa mga taong mahal ko.
At inspiration po ang pamilya ko. Ganun din ang gawin ninyo guys. Maging inspiration din kayo sa inyong mga pamilya. Inspiration ninyo yung mga taong nagmamahal at nagpapahalaga sa inyo. Yan ang number 1 na dapat maging strong kayo sa buhay ninyo. Dahil walang tutulong sa atin kundi ang sarili natin. Sinasabi ko ito dahil gusto kong i-share sa inyo ang mga naranasan ko sa buhay. May time na down ako, pero naging strong ako. May time na andyan yung mga tao na minsan ibabash ka nila, pero dahil sa pagbabash na yan, nagiging strong tayo guys. Kaya dapat ipakita natin sa lahat na kaya natin. Anong problema yan? Ang problema na solusyonan. Pero pag once nagkasakit ka, once nagkasakit tayo, do you think yung sakit na tatama sa atin, makakagagaling pa kaya? O sabihin natin gagaling tayo. Pero, hanggang saan? Hindi pa ba natin magkasakit tayo para ma-realize natin sa sarili natin na dapat pala na nagka-problema ako, dapat naging strong ako, dapat naging matatag ako sa buhay. Minsan, huwag natin isipin puro pera. Minsan isipin natin mabuti na nandito tayo sa earth para mabuhay, para gumawa ng tama, para maging matatag sa lahat ng pagsubok na dumadating sa atin. Kahit minsan nahihirapan, pero lumalaban pa rin sa pagsubok ng hamon ng buhay. Nakikita niyo ako sa TikTok na sobrang ngiti ko, sobrang napapatawa si Alessandria. Dahil nadadala ko yung problema ko. Ibinubuhos ko kay TikTok para mawala lang yung stress ko. At thank you, shoutout sa'yo TikTok. Maraming salamat sa'yo dahil kundi dahil sa'yo, hindi napapasaya. Napapangiti ako sa TikTok eh. Okay. Madaming pagsubok, pero pinit natin kayanin nang tayo lang na dapat maging strong. Huwag mawalan ng pag-asa. Maswerte pa tayo at least kahit papano. Buhay tayo na binibigay na dapat magpasalamat na tikikan. Ingatan natin ang buhay natin. Kasi ang buhay, pag once na kinuha na likat yan, hindi natin alam kung kailan. Kaya para sa mga taong nawawalan ng pag-asa, kumapit kay God. Kasi number 1, si God lang naman ang makakatulong sa atin. Ang prayer, although hindi tayo maghintay na kapalit, kung ano man ibigay sa atin ni God, hindi. Kaya tayo nagkakaroon ng problema kasi tinitingnan ni God kung gaano natin kayang i-resolve yung problema. Nandyan palagi si God na laging gagabay sa atin. Kaya shout out sa mga may problema na kagaya ko, be strong lang, kapit lang po tayo. Mahalin natin ang sarili natin. Mahalin natin ang mga taong nagmamahal sa atin. Gawin natin sila inspiration. Always remember, may kasabihan. Bibigyan ako ng isang verse, John 14, verse 15. If you love me, keep my commandments. So, kailangan, lanin natin si God. At, yun lang po. Salamat. God bless you all.